So, ayun. We have a valid and curious question. Actually, pinakita lang ako dito. Ito lang yan. 6 months ago pa yung question, pero reset ko lang napansin na mayroong iniwan ganitong question nung nag-comment si Boss Cute Fannies. Ito yung pinakamagandang tanong daw eh. So, from user BEE7CC4VM3S, ito po. Ang tanong niya is, sir, ang 5G phone po ba? 5G phone, nakakapag-hotspot din ba ng 5G speed? Curious yan. Pero actually, may idea na ako dito kasi na-test ko na rin naman ito. So, gusto ko ipakita sa inyo or idea mo mismo yung sagot dyan. Okay? Gusto ko ipakita na lang din sa inyo kasi meron siyang konting tweak para makuha nyo yung speed na to. Kasi useless yan. Kung 5G phone nga, nag-hotspot kayo pero hindi nyo makukuha to kasi meron kayong isang settings na babaguhin para makuha nyo tong 5G speed during hotspot. Okay? Ito po yan. Papakita ko sa inyo. Okay? Lipat tayo sa area na may 5G. Walang 5G rito sa room ko kasi hindi natin matest. See? 4G plus lang dito. You know? So, lipat lang tayo sa area na may 5G. Wait lang. Okay. Nandito na tayo sa taas ng bahay. So, meron tayong 5G connection. Hindi ko ipapromise na magandang 5G connection dito or sobrang lakas na abot ng 500 Mbps pataas. No, hindi. Malabo yun. Pero 5G connection pa rin yun. I-consider lang natin kung ano yung kaya niya lang masagap na 5G. So, meron na tayong 5G. Hindi po tayo nakakonect sa Wi-Fi. TNT lang po tayo na SIM card. Okay? So, speed test tayo para makita nyo lang. Para meron tayong susundan na benchmark. Okay? So, ito yung speed test. Again, we are connected lang sa mobile data, hindi sa Wi-Fi. So, ito po ang magiging result ng 5G speed test dito sa area namin. Dito lang sa area namin. So, kaya niya hanggang 45, 50, 55 Mbps. 60, uy, makit pa nga ng 100. 130, 155, 170. Kaya niya hanggang 188 Mbps. So, imagine, no? Imagine kung yan bang 188 Mbps na yan is kaya bang i-transfer through hotspot. So, ipapakita ko sa inyo kung kaya nga ba. Pero, bago nyo po magawa yan, just in case lang. Okay? Again, nakaano lang tayo ha? Meron po muna kayong babaguhin sa settings. So, pasok po kayo sa settings nyo. Then, hanapin nyo po yung hotspot nyo. So, usually, nandito sa network and internet yan or connectivity sa ibang mga smartphones. Pero anyway, basta hanapin nyo lang yung hotspot nyo. And then, pasok kayo sa settings muna ng Wi-Fi. So, huwag nyo po munang i-on ang hotspot nyo ha. So, pasok lang tayo muna saglit. And then, punta tayo sa settings dito sa pinakababa. Kung saan pwede mong palitan yung connection from 2.4 GHz. Kasi by default, 2.4 GHz lang po ang nakaset dyan. Ililipat mo siya ngayon sa 5 GHz. Why? Kailangan ilipat sa 5 GHz. 2.4 GHz po is usually, ang max niyan is walang 100 Mbps. Nasa around 30 to 50 Mbps lang yung pinakabato niyan. Hindi po reliable ang 70, 80 to 100 Mbps niyan. Pumapalya. So, ililipat mo siya ngayon sa 5 GHz para in case nakagaya ng speed test natin, umabot siya ng 188 Mbps, kaya niyang i-deliver. Kung na-i-deliver nga ba talaga or naipapasa nga ba yung speed ng 5G phone papunta sa hotspot. Okay? Yun yung tanong kanina at yun nasasagutin natin. So, make sure, huwag niyo pong kakalimutan na ilipat sa 5 GHz. Now, kung wala pong 5 GHz settings yung smartphone nyo, wala tayong magagawa dyan. Tsaga po kayo kung ano lang yung kayang i-deliver ng 2.4 GHz nyo. Tsaga na lang talaga. Wala po tayong magagawa kasi as is yan. Kailangan meron ka talaga ditong 5 GHz na Wi-Fi support or sa hotspot at least. Okay? So, nailipat na natin. Pwede na natin gawin ngayon yung pag-hotspot. On na natin yung hotspot, saka mo i-on yung hotspot, pwede na po. And then, kukonect natin yan sa smartphone. Okay? Of course, sa smartphone naman na kukonect, dapat meron ding 5 GHz support. Kasi, kung 2.4 GHz lang, hindi niya na-detect yung 5 GHz na ginamit natin. Useless po yun. Di mag 2.4 GHz Wi-Fi connection na lang talaga kayo. Ganun na lang talaga yun. At yung malamang, hindi nyo masasagad yung 5G connection na lagpas 100 Mbps. Again, kailangan yung phone na gagamitin is may support for 5 GHz din. Nadidetect ng Wi-Fi. So, sa Wi-Fi tayo, connection, on natin. So, ako-connect ko. Ito yun eh. This is nothing phone. So, ito yan, nothing. Yung connected na. Now, papakita ko lang sa inyo saglit. Again, naka-off yung mobile data and naka-connect siya sa nothing. And naka-connect tayo and naka-5G. Kanina, balik tayo. Ang speed niya is 188 Mbps. Okay? Now, mag-i-speed test naman tayo ngayon gamit yung Wi-Fi nito. Yung hotspot nito. Okay? Speed test. Let's go. 188 Mbps na ipapasa ba yan gamit ang Wi-Fi hotspot.
And nasagot na ang tanong natin. Lumagpas pa nga. Lumagpas pa. So, okay. So, sa tanong na naipapasa ba ang 5G na phone sa hotspot, yes, kaya po. Okay? Provided, syempre, like I said kanina, yung requirements. May 5G option dito para makapag-broadcast siya ng 5 GHz Wi-Fi. Kailangan may 5 GHz Wi-Fi support. And then may 5 GHz Wi-Fi support din yung Koconnect. Both. Okay? Kung 2.4 GHz lang again, hindi na po agad yun. Malamang, hindi niya agad marireach ito. Pasahan na to ng speed. So, yun yung requirements. Kailangan both may 5 GHz Wi-Fi support sa hotspot yung host and sa normal Wi-Fi connectivity naman sa receiver. Okay? Ulitin natin. Okay. 200 na nga siya ngayon. Okay, going 200. So, yun. Again, 216. May pasa niya nga kaya yan dito. Again, ulit lang to. Second test lang ito. Try natin yan. Sarap. 200. Yep. Definitely napapasa yung 5G sa Wi-Fi hotspot. Basta merong 5 GHz Wi-Fi hotspot support and 5 GHz sa tatanggap. Okay. So, question answered. Another factor siguro, siguro linawin ko rin dito, no? Possible, malaki ang possibility na hindi applicable ito sa mga budget smartphone. Why? Kung matagal na kayo dito sa channel, meron po tayong video actually na nagte-test or nagpapatunay na mas murang smartphone, mas mahina sumagap ng signal. Meron po yun dito actually. Itry ko na lang iiwan yung link sa video description. Hanapin nyo, i-click nyo lang yung title para makuha nyo yung mga link kung saan mapapanood nyo na nagpapatunay both Qualcomm and MediaTek, magkahiwalay na videos po yun para fair na kapag mas mura ang smartphone, mas mahina sumagap ng signal. So, factor po na kung budget smartphone ba ang gamit mo, mid-range or flagship. Pero usually pag mid-range, solid na yun. Parang flagship level na rin naman ang connectivity ng mga yun. Pero sa budget or entry level na mga smartphones, usually mahina talaga sila sumagap ng signal. Which probably a factor din. But this one, gamit natin dito is a Nothing Phone 3A, which is a mid-range smartphone lang. And this one is a Samsung Z Fold 4, which I believe is nasa flagship level din yata ito, or at least high-end ng smartphone. So, kita nyo yung sagap or difference ng sagap kapag mas mahal ang smartphone. Mas mahal ito, siguro mas malakas na siya sumagap. But still, you get my point siguro, no? Entry level, mahina sumagap. So, I hope naging informative ito sa inyo, kahit na simple lang yung test natin. Alright? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong simpleng test lang, sana consider nyo subscribe, like, and share. Marami pa po tayong ganitong mga videos kung saan direct nating sinasagot na lang yung tanong nyo, hindi yung gumagawa na lang ako rito ng issue, then gagawin ko rin ng sarili kong sagot. Hindi. Kukuha tayo ng mga issues nyo, mga problems nyo, mga gusto nyo malaman, mga tanong nyo, mga inquiries nyo na hindi nyo maintindihan about Android, about your smartphone. And yun ang sasagutin natin kasi alam ko, yun ang importante. Kung ano yung nararanasan nyo, yun ang sasagutin natin. Okay? So, sana consider nyo subscribe or i-share ito sa inyong mga social media account para makarami tayo at marami namang matutunan at maraming makaalam din na ganito pala nangyayari with a 5G phone with 5G hotspot. Okay? I'll talk to you again soon.